Hi guys, this is Kimmerman from Kimmerman Studio, and in this video I just want to thank every one of you sa mga subscribers ko, sa mga viewers, lalo yung mga nurses na nanonood ng aking mga vlogs and informative video regarding sa duty dito sa offshore and remote area clinic and about yung mga kalakaran dito sa Saudi, like that. Thank you very much. At ito yung final video ko na nandito pa ako sa Saudi, kasi ito na at malapit na ako umalis, matatapos na ang aking kontrata. Ilang araw na lang exit na ako dito. So ayan. Medyo senti ako ngayon sa video na to dahil nga for the past 7 years hindi ko na imagine na magtatrabaho rin pala ako dito sa Middle East, particularly Saudi Arabia. Kasi hindi nga sumagi sa isip ko noon na mag-apply dito before, kasi nakakatakot, sounds like may mga terrorist daw, ganyan. Pero once nakarating ako dito, naiba yung perception ko sa Saudi. So thank you very much dun sa tao na nagpakilala sa akin ng agency. Unang agency na in-applyan ko sa Pilipinas, yung ASIMS, si Sir Jomar, na nakasama ko din mag-duty sa unang polyclinic na pinagtrabahuan ko dito way back 2016. Thank you Sir Jomar for encouraging me na magtrabaho at mag-apply, at na-experience ko rin mag-work dito sa Saudi Arabia. What I will miss, of course, pag aalis ka, may mamimiss ka, di ba? Anong mamimiss ko dito sa Saudi Arabia? Unang-una, mamimiss ko yung ganitong setting ng trabaho, lalo sa remote area clinics. Remote area clinics kasi, pag na-deploy ka na dyan, dami benefit eh. Unang-una, libre pagkain, tapos libre accommodation mo, libre mga services, mga laundry, mga swertehan mo pa, libre internet. Gaya dito sa site ko, libre internet, 3 device ko connected sa internet provider nila or connection. Wala na akong ginagastos actually, wala na akong ginagastos except yung mga wants ko na lang, di ba? O di ba, wants, usually ang ginagastos mo needs, di ba? Ako wants na lang ginagastos ko. Kasi nga nagpapasalamat ako dun sa libre na yon, nakakaipon ako ng malaki talaga. At mamimiss ko yung mga places kung saan ako nagtagal, like yan sa Buraida, dyan ako nagumpisa sa Salamat Medical Center. Papasalamat ako sa mga tropa dyan, sa mga seniors ko before. Yan, sila Sir Romeo, sila Jomar, sila Jerome, sila Bobby, Raymond, Mark, sino pa iba, Gerson. Yan, thank you very much sa mga samahan natin dyan, sila Sir Neil, Sir Mark. At dyan sa Salamat natuto ako na magtrabaho ng patayan eh. Sa ER, tsaka sa na-rotate kung saan, Jiraha, Edam, emergency, tapos pedya, ganyan. Diyan ako natuto magswero-swero. Sa Pilipinas, di ako masyado nakaswero yun. Actually, clinic lang din ako sa Pilipinas nun eh. Pero hindi ko natutunan talaga magswero. Dito ko natutunan sa Saudi. May IVT pa nga ako sa Pinas, hindi ko naman nagamit. Diba? And mamimiss ko yung PMC sites like Kurais, Safania, Tanajib. Kaya mamimiss ko yung mga kung saan ako tumagal. Nagpapasalamat din ako sa 3 seniors ko na nakasama dyan from Buraida, lumipat dito sa Khobar sa TMC. Yan, sila Sir Neil, sila Sir Mark, si Francis, nasa Canada na ngayon. At kundi dahil sa kanila, hindi ko nakilala ang TMC. At di ko nakilala na may mga remote area clinic pala kung saan binabato ka sa mga
industrial area, sa mga oil field, ganyan. Although familiar na ako sa ganong setup, pero hindi ko alam na meron pala dito sa Saudi. Kasi galing din ako sa Pilipinas ng occupational health nursing, di ba? At ang laki, ibang-iba yung sahuran ng racks kaysa dun sa polyclinic pinanggalingan ko. Sobrang laki, bawin-bawi sa overtime. Tapos ganito yung setup mo, di ba? Sa clinic mo, parang free na free ka. Mamimiss ko yung Kurais unang-una dahil yun ang unang site ko. Doon ako unang pinadala. MCCL, Alphanar, Saipem, ganyan. Diyan ko rin naumpisahan yung Kimmerman Studio vlogging ko. Yung mga napapanood yung mga vlog ko about remote area clinic, mostly diyan ko ginawa. Tsaka yung mga live stream ko before. Marami ako naging kaibigan diyan at mga nakasamang nurses din, yan sila Ives, sila Ahmad, sila Dr. Walid, yan. Tapos sila Mubarak. Yung iba wala na, nag-exitan na sila eh. At matagal din ako dyan eh, mga 1 year siguro. 1 year sa Kurais. Then after that, natambay ako sa Khobar. Khobar hindi ko mamimiss kasi magastos sa Khobar eh. Pag nandiyan ka sa Al-Khobar City, kung saan nandun yung main clinic ng TMC before. Pag nandiyan ka, ibig sabihin hindi ka pa naka-deploy. And magastos dyan. Transportation mo, tapos bibili ka ng pagkain, maglalaba ka, ganyan. Magastos, tsaka basic lang ang sasahurin mo. Kasi nga, di ka naka-deploy eh. So, di ko mamimiss kasi boring eh. Boring dyan sa Al-Khobar. Tapos, mainit pa. Pangit pa na accommodation. So, wala. Di ko mamimiss. Next na mamimiss ko is Tanajib. Itong Safania group. Kasama dyan yung Tanajib area. Ganda kasi dyan eh. Ang ganda ng site na yan. Kala mo subdivision. Mamimiss ko yan kasi matagal-tagal din akong nag-duty sa Tanajib, more than a year. Tapos naro-rotate pa ako sa offshore. Siyam na offshore clinics na ikutan ko. Kasama ito, last na tong Safania. So itong Safania naman, part pa rin ng Tanajib group. Pero ano na siya, Safania offshore oil field. Which is, ito yung pinakamalaking offshore field sa buong mundo. Sama na rin natin yung sa Kurais, bandang Abqaiq. Yan naman yung pinakamalaking onshore oil field sa buong mundo. So grateful and thankful ako na napasok ako sa mga pinakamalaking offshore and onshore oil field dyan sa buong mundo na pagjutihan ko. I'm very thankful dyan sa Tanajib kasi okay yung mga kasama ko dyan eh, mga tropa natin Pinoy. Tapos yung mga tropa rin natin dyan sa offshore clinics, sila Julius, sila Brian, sila LA, sila Sir Manny, Sir CJ, sila Sir Robert dyan, sino pa ba? Si Bisor, ganyan. Thank you very much sa samahan at sa pag-guide sa akin din sa pag-duty ko. Papasalamat ako kasi tumagal ako tapos yan nga, libre yung mga connections, libre yung mga pagkain, libre accommodation, lahat libre. Pagdating dito, ganun din sa Safania offshore, libre din lahat. So wala akong ginagastos. Mamimiss ko talaga yung ganung setup. Mamimiss ko din yung quality time na meron ako. Kasi ito, wala akong pasyente, halimbawa. Anong gagawin ko, di ba? So nakakapag-aral ako, nakakapagbasa ako, ito, nakakagawa ako ng vlog, nakakanood ako ng movie, nakakapag-gym ako, tapos nakakapag-plan kung ano mga pwede kong gawin next, yung mga mapapanood dyan na informative, ganyan. Naglilista-lista na kung ano-ano. So, quality time sa akin yun eh.
Hindi ko nagagawa yun nung nasa Pinas ako and nasa polyclinic ako sa Buraida nun. Kasi busy. Busy ako sa trabaho. Pag uwi ko ng bahay, di na ako makanood ng kung ano-ano kasi pagod na, inaantok. Magluluto na lang, kakain, lalaba, tas tulog. Dito, while working, nagagawa mo kaagad. Nagagawa mo yung gusto mong gawin kasi wala naman wala kang pasyente eh. So, quality time talaga. Tapos pag matutulog ako, makakapagbasa pa ako, makakapanood pa rin ako. So, ang dami ko nagagawa. And wala masyadong nakatingin sa akin. Walang mga boss. Pag nandito ka sa offshore, wala kang boss eh. Ikaw din kasi boss dito. One of the boss ka din. Although yung boss mo nasa ibang lugar, pero hindi naman siya araw-araw nandito. Once a month lang, di ba? So, mamimiss ko yung ganong setup na siguro hindi ko na ma-experience once lumipat sa Germany. So, ina-enjoy ko na sa remaining days ko na to dito sa Saudi para hindi ko siya ma-miss, di ba? And I'm very thankful talaga na napunta ako sa ganitong kalakaran, ganitong sistema. Kasi once in a lifetime, nakapagtrabaho ako sa relax na environment. Mamimiss ko yung mga friends ko din, yung mga tinuruan ko dati sa Cobar, mga training ko nung OJT ako, ganyan. Mamimiss ko kayo, mamimiss ko yung samahan natin, nasa Tukba, nasa Tanajib, nasa hotel, ganyan. Ayun, emotional lang at sa mga gustong mag-work abroad or kino-consider mag-work sa Western, kung hirap kayo makapag-apply sa Western, try nyo muna Saudi Arabia and try nyo ang remote area clinic. Maganda sa Horan, magandang experience. Any company, mag-company hopping na lang kayo dyan sa Pinas. I will not endorse my company, itong company ko. Kasi marami dyan eh. Marami out there na matatry nyo. Mamimiss ko rin yung pagkain. Although ayaw nung ibang Pilipinong pagkain, ako mamimiss ko. Kasi pag uwi ko ng Pinas, paglipat ko ng Germany, wala nang ganun eh. Ito yung authentic eh. Authentic Arabian food and Indian food dito. So mamimiss ko. Ay naku, dami ko mamimiss. Anyway, this is Kimmerman from Kimmerman Studio. Nagpapasalamat ako lalo sa mga subscribers and viewers ko na nurses. Thank you. I hope matuloy ko pa rin tong mga vlog na to kapag nasa Germany na ako. And see you soon. And wait, nakalimutan ako. Nakalimutan ako eh. So, thank you Saudi Arabia. Thank you. Bye-bye. Tour ko kayo sa kwarto ko dito sa offshore. So, ganito yung setup ng kwarto. So, yun yung pintuan ko. Ito yung lababo. Ayan. Tapos, yan yung kama. Double deck yung kama. Pero solo ko yung room. Yan, isa sa mga gusto ko din. Kasi solo ko ang kwarto. Collection ko ng gamit. Dalawa lang yan. Yung iba nasa Pinas. Kaya hindi naman gumagana yung computer niya. Yung bedside table lang. Yung emergency phone. Kahit natutulog ka eh, pag tinawagan ka, pababa ka sa clinic. Dito yung wardrobe. Damit.
shared yan eh. Dito kabilang kwarto yan. Lutuin mo yun. Ganda, diba? City shop. Solo ko yan eh. So, hindi ako na-store mo na matulog. Ito yung handa nila sa Saudi Day, yung laham, lamb and biryani rice. Nakakatawa dito, merong kasoy, yung kanin, tapos merong fried onions at saka fried pasas. Fried pasas. Yan. Tapos ito laham meat or lamb meat. Ayan, lamb meat. Sarap naman, nakakabusog kasi heavy siya eh. May sheep, tapos yung biryani rice, tsaka fried onion, and daming stuff eh. Nakakabusog, bigat sa tiyan. Bali itong mga food na ganito, special lang nila hinahanda pag merong mga celebration, gaya ng end of Ramadan, end of Eid, tsaka Saudi Day. So parang 3 beses lang nilang pine-prepare yan sa isang taon. So bihira kung makakain ng ganito. So this is the siguro yung last na time na makakakain ako ng authentic na ganito dito sa Saudi. Kasi Saudi Day na eh. After Saudi Day, wala na celebration. Next year na naman. Kaya mamimiss ko din yung luto na ganito. Kahit na mabigat sa tiyan, mamimiss ko din. Kasi after nito, wala na akong makakain na ganito. Magalis ko dito sa Saudi. Comment ko lang talaga dito, ang bigat sa tiyan. May busog ka talaga. Masakap dito yung tabaan ng sheep.
Ito yung isa sa mga paborito kong pagkain. Chicken nuggets, chicken schnitzels, at saka syempre burger patty. Habang nanonood ako ng anime. Itong pinapanood ko is Space Battleship Yamato. Ganda niyan. So 15 minutes na lang, mamaya akit na rin ako. Medyo madilim na. Usually pag ganyang time, pag summer, maliwanag pa yan. Mga 7 PM saka pa lang magiging ganyang kadilim. Pero bare months na kasi, kaya ganyan na yung itsura. Para tayong nagtatanggal ng bala ng kanyon. Maglalagay ng bala sa kanyon. These are oxygen tanks, by the way. It's like cannon shrapnels. Ilahin na natin yan. Galing juga.